Isipin ang bahay na matagal lang walang nakatira, kaya ang buong henerasyon ay di na ito nakita na buhay. Ngayong linggo, natuklasan namin ang isang mansyong Portuges na inabandono ng halos 6 na dekada. Ang huling nadiskubre nila sa bahay na ito ay nung 1971 pero walang nakakaalala sa bayan na may tumira rito. Mukhang ginawang imbakan ang bahay nitong mga nakaraang dekada. Itinayo noong kalagitnaan ng 18 daans ng debutong pamilyang Kristiyanong Pinto, ang bahay ay naging tahanan ng dalawa nilang anak na sina Elisa at Joaquim na pinalaking may matibay na pananampalataya. Maagang pumanaw si Elisa kaya naiwan mag-isa si Joaquim sa bahay, lalo pa siyang naging tapat sa Kristyanismo. Dahil walang anak ang magkapatid, mag-isa niyang ginugol ang nalalabi niyang mga araw sa bahay ng magulang nila. Hindi mo akalaing walang nakatira sa bahay na ito at hindi nagalaw ng higit 50 taon na ang alaala ng nakaraan ay nakakulong sa mga pader nito. Samahan ninyo kami sa misteryong ito. Anong mga sikreto ang itinago ng abandonadong mansyon na ito sa loob ng halos 60 taon? Maligayang balik sa Bros of DK. Ako si Leslie, nasa likod ako ng kamera, gaya ng dati. Ginoong Danny, ayan. Kinuha mo ang camera ko. Hello? Oo, salamat ulit sa pagkuha ng video, sir. Walang anuman. Magkasama na naman tayo dito sa Portugal, bansang sinilangan ni Danny, at nagfi-film tayo sa isa pang maganda lugar. Danny, ano ang pinaka-espesyal dito? Sa tingin ko, ang pinaka-espesyal sa lugar na ito ay dahil may pare talagang nanirahan dito. Tama, si Joaquim, dating may-ari nito ay pare. Sa alam ko, minsan pa lang akong nag-film ng bahay ng pare. I-link natin dito sa taas. Nangyari yon sa bansa ko 6 na taon ang nakalipas. Kaya ngayon, mag-film tayo ng abandonadong bahay ng pare dito sa Portugal. Ang lugar na ito, mga Ginoo at Ginang, ay nagmula pa noong kalagitnaan ng 18 daans. Napakatanda na talaga ng lugar na ito. Nandito tayo ngayon sa likod bahay. Kita nyo naman, matagal nang napabayaan at masukal ang lugar na ito. Iniwan na talaga ito simula pa noong 1971. Halos 5 dekada na. Maisip mo ba yon? Grabe. Pero yun lang ang huling petsang nahanap namin, kaya nakakabaliw. Siguro nga kasi ang petsang yon ay literal na doble pa sa edad nating dalawa. At naisip mo ba na 50 taon ang walang nakatira dito? Siguradong napakaganda ng likod bahay noon na pwedeng pag-alagalaan at may maliliit pang fountain dito. Talagang napakagandang lugar. Meron pang maliit na inskripsyon dito sa pader. Wow! Makikita mo talagang ito ay isang relihiyosong lugar. Kung hindi ako nagkakamali, Danny, yung mga nakausli sa pader na yan, para yan sa mga rebulto. Tama ba? Oo. At doon, malamang may nakalagay na rebultong panrelihiyon kung hindi ako nagkakamali. Oo. Tama. Iyan ang bintanang papasukan natin mamaya. Pero bago yon, ipapakita ko muna sa iyo ang paligid at mga kakaibang bagay dito. Hindi ko alam ang eksaktong dahilan, pero sa Portugal, madalas may sarili silang pribadong kapilya ang mga importanteng mayayaman. At ganun din dito. Danny, alam mo ba ang particular na dahilan kung bakit sila may kapilya sa kanilang bahay? Mayaman sila, may pera sila, at gusto nila ng pribadong lugar para magdasal. Kaya malamang yun ang dahilan. Oo, tama ka. Ang ganda ng kapilya. Sayang lang at hindi na ito na-access ngayon. Pero makikita mong dati itong malaking kapilya. Para sa akin, hindi naman konektado dito sa pagiging pari ni Joaquim. Dahil naitayo na ang gusaling ito bago siya ipinanganak. Tama, oo, nakakabilib na nagkaroon sila ng sariling maliit na kapilya. Doon,
Meron pa silang kampana. Oo, pinapatunog nila ang kampana. Wow. Siguro kapag oras ng dasal, hindi ko alam. Hindi, kasi normal lang na tumutunog ang kampana tuwing oras. Parang sa ilang particular na oras. Oo, sinasabi lang na hindi pa 1:00 o 2:00. Gusto ko ring ipakita na may gilid na pasukan din ang bahay. Makikikita mo ang mga hagdang may damo na dating dinadaanan ng may-ari papunta sa kanilang lugar. Nakakabaliw talaga. Grabe na ang kasiksikan ng damo dito. Oo, pati mga maliliit na estatwa dito. Nakita mo na ba? Oo. Parang may mga nakatagong detalye sa buong hardin na ito. Grabe! Oo, para sa akin, para mahiwaga ang lugar na ito dahil sa dami ng halaman. Oo. Ang ganda talaga. Ngayon, pwede pa rin tayong dumaan dito at pumunta sa kabilang bahagi ng bakuran. Magiging tapat ako sa iyo. Makikita mo rito ang kapilya at ang tagiliran nito. At marami pang mga gusali sa lupang ito. At naniniwala ako na may kinalaman yon sa negosyo bago pa si Joaquim mula sa mga ninuno niya. Dahil ang mga gusaling ito ay di nagamit ng halos 100 taon. Oo, malino na ito lang talaga. Isa lang siyang pare. Ayaw na niya ng kahit anong kinalaman sa negosyo. Kaya ayun, makikita mo rito ang ilang lumang gusali at kamalig. Oo, hindi na tayo makakapasok dyan. Lahat na, tapos na ang lahat, tol. Pero gusto ko ang estilo ng gusaling ito, malaki talaga siya, may malaking basement sa ilalim, yung property na nandun sa taas. Ibig kong sabihin, napag-uusapan na rin namin ang ilang bagay. Na-renovate ng gusaling ito sa paglipas ng panahon. May mga idinagdag na bahagi tulad ng walkway na ipinakita rito na ginawa lang pagkatapos. Malamang, ginamit din ang lugar na ito para sa paggawa ng alak noon at para sa iba't ibang klase ng negosyo. Narito ang walkway, ipapakita namin ito sa inyo mamaya sa video. Pero ngayon, oras na para ipakita sa inyo ang loob ng lugar na ito at ipakita kung saan tumira si Joaquim at kung saan tumira ang kanyang pamilya. Tara, pasok tayo. Sige, oras na para pumasok. Mag-explore tayo, lahat. Minsan sa pinto ka dumadaan, minsan sa bintana. Hindi mo alam kung saan dilitaw ang likas na pasukan sa pagdaan ng panahon. Kukunin ko ito para sa iyo, kaibigan. Salamat. At nakapasok na ako. Buksan mong ilaw dito. Oo, isara mo yan. Sige. Para lang sa privacy. Para lang sa privacy. Para makapag-shoot kami dito ng maayos at may kwento talaga namin sa inyo ang buhay ni Joaquim. May kapatid sang babae, si Elisa, na dito rin nakatira noon. Pumasok agad kami sa isang napakagandang kwarto. Makikita ninyo, may magagandang kasangkapan na naiwan dito. At kami ni Danny ay napag-uusapan na ito. Isa siyang pare, hindi siya gaanong interesado sa mga mamahaling bagay. Pero lahat ng mga kasangkapan na nakikita mo sa loob ng lugar na ito ay malamang nagaling lahat sa kanyang mga magulang, lolo at lola na ipasa mula sa henerasyon ng pamilyang nanirahan dito. O, iniwan lang niya ang mga gamit kung paano nila to inilagay. Alam natin na malaki ang naitulong ni Joaquim sa komunidad, kaya malamang ibinigay niya ang lahat na kanyang yaman sa paglipas ng panahon. Siyempre, mga garal si Rukia. Kaya! Gusto ko talaga ang paglalarawan ng babaeng ito sa pader. Isang gintong plakadong frame ng larawan. Pagkatapos, itong babaeng ito. Sa tingin ko, isa siya sa mga lola at kabilang sa naunang henerasyon ng pamilyang ito. Maganda rin, isang upuang Paul Street. Wow! Pinag-uusapan namin kung alam namin edad o pinagmulan nito. Oo, akala mo mula pa ito sa mga taong 1700, di ba? Siguradong mula ito noong mga 1700. Oo. Kung hindi ito mula sa mga 1700, sa unang bahagi, ito ng mga 1800. O isang replika mula sa panahong yon. Oo. Maaari nga. O, Pero ito ay isang napakagandang upuan. At ang paborito kong kasangkapan ay siguradong itong malaking sofa bench na meron kami dito. Siguro, isa rin itong kasangkapang namana ng mga henerasyon, pero mukhang gawa ito sa Portugal. oo, ang lambat na ito ay mukhang Portuguese at kakaiba.
Pati na rin itong mga ukit. Para sa akin, lahat ng aspeto ng pirasong ito ay talagang Portuguese. Oo. At napakalaki nito, sobrang laki talaga. Oho, maisip mo bang mag-isa lang namuhay ang lalaking ito sa ganitong kalaking bahay? Oo. Marami siyang kasangkapan na tupuan pero mag-isa lang siya dito. Dati kasama niya ang kapatid niyang babae pero umalis ito kaya mag-isa na lang siya. May salamin? Napakagandang salamin. At doon naman, maganda rin ang sofa na yon, masasabi ko. Gusto ko yung detalye. Eskudo ba to? Disenyo lang talaga yan ng isang bagay. Oo. Sige. At dito, meron tayong parang malaking cabinet na may mga drawer. Na hindi nabubuksan. Ganito ba ang itsura nito? Kaya, hindi. Isa itong baul. Nagbibiro ka. Hindi. Isa itong baul. Wow. May compartment dito sa loob. Oo, walang laman, pero ang astig. Oo. Wow. Maraming piraso at talata rito. Oo, mukhang lahat galing sa Biblia, di ba? Hindi, maring ganun nga. Hindi ko nga mabasa kasi Latin ang gamit. Wow. Malamang ay may laman itong mga bagay na panreliyon, pero hindi ko alam kung ano talaga. At marami sa kanila, oo. May isa pa nga dito. Isang larawan, isa pa sa 4 niyang ninuno na naiwan dito sa pader. Parang isa siyang napakahalagang tao noong panahon niya. At syempre, huwag kalimutan, ang bahay na ito ay puno ng mga relihiyosong larawan. Si Joachim, talagang deboto siya sa kanyang pananampalataya at makikita mo ito sa buong bahay niya. At kami ni Danny ay napag-uusapan din ito. Napakasimple ng telebisyon na ito. At malamang, hindi siya nagbibigay ng malaking halaga sa mga mamahaling bagay na ito. Tama. Kaya bumili ng maliit para may mapanood. Oo. Hangaan mo rin ang mga librong nandito sa tabi. Ano? Ketal? Christian. Ibig mo bang sabihin ay Kristyanismo? Hindi. The Christian Year. The Christian Year. May ibig sabihin ito. Parang pangalan lang ng libro. Hindi ko alam. Sige. Hindi ko alam kung ano ang kinakatawan nito. At isang ginintuang Biblia, gaya na nakikita mo. Marahil ito ang ipinagmamalaki niyang pag-aari. Wow, ang ganda niyan. Ang ganda ng kwartong ito. Oh, hayaan mong bigyan kita ng overview. Gusto ko rin na parang natutuklap na ang kisame. Parang tinitingnan ko lang siya. Dati may chandelier dito pero wala na ngayon. Baka binenta niya at binigay lahat ng pera. Nakita mo na ba ang mga pintuang papunta sa susunod na kwarto? Wow, ang lalaki ng mga pinto. Grabe sila. Parang salamin dito tapos yung bakal na disenyo. Wow! Bakit ka magkakaroon ng ganitong mga pinto sa loob ng bahay? Mukha silang mga pintong papunta sa labas ng bahay. Oo, parang sa bahay natin. O parang unang pasukan o pangalawang pasukan. Oh, hindi ko rin alam. Mukha nga, hindi. Parang hindi sila bagay dito sa lugar na to. Oo, pero dito makikita mo rin na ang lugar na to ay tinapalan na. Kaya dati mas pasok pa ang mga pader na to. Pero syempre dahil sa kuryente. Dagdag pa, hindi ito plastic, kundi kaunting semento lang. Makikita mo ring tinangkang ayusin ang mga bato gamit mas maraming semento. Kaya hindi nila Naglagay sila ng kuryente kalaunan dahil nung itinayo ang gusali nung mga taong 1800, wala pa talagang kuryente noon. Kaya nagdagdag sila ng mga switch at maayos nila itong nailagay. Minsan sa mga kastilyo, nilalagay nila ito sa ibabaw ng pader. Pero dito, sa likod ng pader nila nilagay. Maganda yon. Wow! Sino ang mga taong ito? wala akong idea. Mukhang medyo bagong larawan ito. Siguro mga dekada 50 o dekada 60 baka? Oo. Medyo luma na ito. Yung katabi nito. Oh, sobrang fit. Tingnan mo ang mga damit na suot niya. Oo. Sobrang kupas na oh. Wow, ang kabinet ng alak. Kailangan may kabinet ng alak sa bawat bahay ng Portuges. Siyempre. Ano meron dito? Porto at ito ay port, puting port. Sa tingin ko, hindi yung totoong salita. Doon lang siguro ito ginagawa. Mayroon tayong 69 iyan ay Scottish whiskey. Ang ganda. Pwede bang uminom ng alak ang pare? Oo, syempre. Umiinom din ako.
Hindi yan ang tanong ko. Tingnan mo ang estilo ng larawan. Kupas na. Ang mga kasangkapan sa larawan ang bumubuo sa kabuuang ayos. Napakaganda lang talaga. May stained glass na bintana sa tabi nito. Pinagtuunan nila ng pansin ang detalye sa pagdisenyo at pagtatayo ng bahay na ito. Ang mga halaman ay literal na tumutubo sa loob ng lugar na ito at unti-unti na itong sinasakop. Tingnan mo itong living space. Napaka-komportable talaga. Isa itong living space. Mas ramdam ko na mas comfortable dito, hindi parang sobrang engrande. Mukha itong mas normal, sabihin na natin. Ang bahay, syempre, ay napaka-enggrande. Pero sa pangkalahatan, simple lang ang pagkakaayos niya dito. Oo, sa Pransya, pag gumisita ka sa dating mga palasyo o kastilyo, makikita mo laging engrandeng kasangkapan, chandelier at iba pa. Mayaman sila pero hindi nila ito ipinapakita. O gusto mo kasi na maging comfortable. Kaya, ayun. May litrato dito na sa kasamaang palad nahulog sa sahig. Siguro? Isa itong larawan pero mas mukha siyang guhit. Oo, tama. Sa palagay mo ba larawan niya ito? Hindi ako sigurado dyan. Sa tingin ko ay... Sige, babawin ko na lang ang sinabi ko. Hindi ko na alam. Ayan, makikita natin ang huling hapunan sa maraming lugar sa Portugal. Matagal nang hindi nasisindihan ang fireplace. Ito ba ay parang waiver? Oo, tama. Oo, malaki ito. Hindi ko alam kung bakit, pero malaki talaga ito. Uy, kung naiinitan ka, ede. Ibig ko sabihin, oo. Hindi, bakit hindi? Oh, tapos ang. Mga sofa dito ay pwedeng ilagay sa harap ng fireplace. Maganda. Dito rin may mga larawan, Dani. Halika, tingnan mo ito. Sa tingin mo ba si Joachim ito? Malamang. Oo, mukhang maayos na ahente na rin siya dito. Pwede ko bang i-focus ito? At maaring ito ang kanyang kapatid na babae. Oo. Malamang, sila ang dalawang naninirahan dito. Alisa at Joachim. Grabe yun. May ilang lumang larawan pa rito sa ibaba. Itong lalaking ito. Tingnan mo kung gaano kaayos ang focus ng litrato. Tingnan mo kung gaano siya kaayos magdamit. Oo. Noon, ang pagkuha ng litrato ay... Isa itong mahalagang pangyayari. Isa itong mahalagang pangyari. Tia, Medyo sira na, pero... gusto ko talaga makita ang mga lumang litrato na to. At sa buong bahay na to, puro luma lang talaga ang nakita natin hanggang ngayon. Wala talagang kahit ano na may kinalaman sa bagong panahon. Oo, Wala talagang kahit ano, wala sa bagong panahon. tingnan mo, halatang mula pa noong dekada 60 o dekada 70 ang mga telebisyong to. Talagang galing sila sa panahong yon. Oo, wala talagang kahit anong mula ng dekada 2000. Oo, zero talaga. Wala. Magagandang libro ang naiwan dito. At saka isang bagay na hindi ko rin alam. Larawan mula sa kanilang ninuno. Wow. Malungkot ako na wala na ang ulo ng rebulto. Oo, naputol na ito. Nakita ko yung ulo na nakahiga doon sa ibabaw ng drawer. Kaya malamang yun yung ulo ng rebulto dito. Alam mo, matagal nang napapabayaan ang lugar na to at habang tumatagal, nalalaglag at nababasag na ang mga gamit. Nakita mo na ba ang kisame dito? Para sa akin, espesyal ito. Katulad ng karaniwang kisame ng Portuges na nakikita natin sa mga palasyo. Parang parisukat na kisame. Oo, tama. Parang pakiramdam ko ay baliktad na piramide. Para sa... Oo. Ganito ang makikita mo kapag tumayo ka sa loob ng piramid. Oo. At dito sa likod, nandito ang kainan. Sa totoo lang, medyo malaki ang kainan dito. At gaya ng sinabi ko kanina, sobrang dami ng upuan sa buong bahay na to. Kaya siguro maraming upuan dito. Madalas mag-imbita si Joachim ng maraming bisita dito. Isa siyang pare, kaya gano'n. Bakit hindi? At isang bagay dito sa kainan na makikita mo at makaka-relate ka ay na itong lugar na ito ay 50 taon nang inabandona at ang mga sapat ng gagamba ni Lily ay nasa lahat ng dako at hindi pa nasisira. Wala nang pumupunta dito ngayon. Tingnan mo. Tingnan mo itong sulok na ito. Oo, bumagsak lang ito sa ibabaw ng mga piraso dito. Ingat, baka masira mo ang sapot ng gagamba gamit ang ilaw. Sorry.
Parang hindi ka naman makakabasag ng kahit ano dito sa lugar. Pero pakiramdam ko, parte na ito ng lugar ngayon. Oo. Oo, totoo yan. Ang malaking hapagkainan dito. Lahat ng porselana at iba pa ay nandito pa rin. Wow! Mga plato at lahat. Ang ganda. Mayroon pa tayong maliit na parangal o kung anuman o honorable mention na nakasabit dito. Hindi. May sertipiko ng pagkakatanggap. Hindi ko mabasa ang pangalan. Oo, kupas na ito. 1,921. Grabe. Grabe. Ang galing nun. Maria. Yan ang Pangulo. Pangulo. Kalim. Hindi ko mabasa ang pangalan na nandyan. Nabura pa rin yon. Oo. Elisa. Si Elisa yon. Oo. Kaya ako. Nabasa ko yung pangalawang pangalan, kaya oo, siya nga. Para yon sa anak na babae. Tungkol saan ang diploma? Ilagay mo sa Pratima, Santo, mga bagay na panreliyon yan. Mga bagay na panrelihiyon, syempre. Alam ko ano bang inaasahan mo. Ewan ko. Hindi ko talaga alam kung ano yon. Pero panrelihiyon yon. Oo, mga bagay na panrelihiyon. Oo. Wala naman kaming inasahan na iba mula sa lugar na to. Oo, syempre. Sige, tara pa tayo sa loob. Mula sa magandang kwarto na ito, maglalakad pa tayo papasok sa hallway para makita pa natin kung ano pang makikita natin sa bahay na ito. Parang bawat hakbang na ginagawa natin dito ay parang bumabalik tayo sa nakaraan. Oo, at gusto ko yon. Parang walang dumaan sa mga bahaging ito sa loob ng 50 taon at tayo ang parang unang mga tao na pumasok dito. Nakakabalib isipin na iniwan na ito simula pa noong 1971. Bagong silang pa lang noon ang mga magulang ko at mga sanggol pa sila. Na-imagine mo ba yon? Siguro pati magulang mo ganoon din. Mga 5 o 6 na taong gulang lang noon ang mga magulang ko. Oo, eksaktong pareho. Pumunta tayo dito sa unang kwarto ng bahay. Malapit lang ito sa sala. Oh! Napaka-tradisyonal ng kwarto. Kita mo na halos lahat ay sira-sira na at yung ilaw doon ay nakabagsak. Pero pinakakakaiba dito, parang piraso lang ng kahoy humahawak sa pinto. Nakasandal ako sa kama at naririnig ko itong nabibitap, malamang dahil sa anay. Oo, malamang nga. Pero ang pinakakakaiba dito, maayos pa rin ang kama, sa tingin lang. Kumbaga, posibleng nilaro ito ng mga hayop o baka may mga vandal na minsang pumasok. Oh, gusto ko ang likang sining. At syempre, si Maria sa ulunan ng kama para bantayan ang natutulog gabi-gabi. At ako, sa upuan. Wow! Ang dami kong nakikitang dokumento at larawan. Oh! Pwede ba tayong magsimula sa kanto na yon? Ganito kasi pakiramdam ko. Siya yon. Siya yon. Pakiramdam ko siya ito. Siguro, kwarto rin ito ni Joachim noon. Malamang, ito nga siguro ang naging kwarto niya. Siya ang may-ari ng kwartong ito. May litrato siya na suot ang kanyang damit ng pari. Oo, maganda yon. Sa tingin ko, napaka-proud siyang tao, gaya ng nakita natin sa sala at sa litrato. Oo. Parang pareho. Oo, ang dami ring lumang dokumento dito. Makikita mo ang ilang magasin mula sa panahong yon. May ilang polyeto dito. Sa ibaba, may mapa ng Portugal at Espanya. Tingnan mo, lumang mapa yan. Peninsula Hispanica. Wow! Heto, makikita mo siya ulit. Nakita mo na ba ito? Ganito. Nakikita mo ba? Oo, iyan din ang parehong larawan at siya rin ang lalaking iyon. Oo, hindi. Oo, sigurado. Siguradong isang tao lang yon. Grabe. Kaya siguradong ito ang kwarto na may mga bagay na ito. Oo, sigurado. At pagkatapos, may ilan pa tayong mga larawan na naiwan dito. Palagay ko, magkaibang tao sila, tama? Napakalumang mga larawan. Kakaiba? Oo, magkamukha ang mga taong ito. Hindi sila pareho. Sa tingin ko, hindi yon pareho. Wow. At isa pang larawan dito. Lahat ito ay mga binatang lalaki. Parang siguro nasa kanilang. Paaralan o nasa kanilang 20 anyos at nag-aaral pa rin sila. Oo. Malamang nasa preschool o kung ano man. Oo, malamang. Sandali. Dagdag pa. Pwede mo ba? Ito? Parang Boy Scout ito sa tingin ko. Oo, pagsamayan ng sige, oo. Nakasulat ba rito ang offering o parang ganon? Offer.
Kaya ibinibigay ito sa taong ito. At hawak nila ang mga kandila, hindi Hindi yun ang mga kandila. ang Kristiyano. Ang samahang Kristiyano. Hindi Ang krus ng Kristiyano. Kristiyano, isa itong bagay. Isa itong lumang bagay. Bilang isang Kristiyano, Pero tininan ko at nakasulat dito ang 1,935. Diyos ko, ang tanda na niyan pare. Ganun nakatanda yun. Oo. Napansin ko sa gilid ng mata ko na may isa pa dun. Ito, nakita mo na ba ito? 1,904 hanggang 1,905. Ito ay Tuna. Ito ay parang tuna, parang isang banda. Isang banda ng paaralan. sige. Kurso, isang bagay na hindi ko mabasa mula sa seminaryo ng Braga. Kaya Ito ba ay seminaryo ng mga pari? Parang ganon? Oo. seminaryo kung saan sinasanay ang mga pare o paaralan lang. Oo. Parang konektado ang mga larawang ito sa mga tao rito. Malamang. Meron ba sa likod niya? Oo. Ako at isang kaibigan. Oo, mga kaibigan ito, mga kaibigan ang nagpapadala ng mga litrato sa kanila. Diyos ko, tingnan mo, ang dami pa. Wow, baka lahat ng tao dito ay nasa litratong yon. Tingnan mo yan, grabe. Wow. Hindi, tinitingnan ko lang. Literal na pumasok siya sa mata ko. Oo, parang... Tingnan mo kung makikita mo rin yung parehong mga tao. Oo, tinitingnan ko kung makikita ko rin yung pareho. Mukhang pareho talaga itong taong ito at yung taong nandun. Pwede akong Pwede ba ako? Siya talaga yon? Siya talaga yon. Meron bang pagkakahawig? Oo, magkapareho talaga ang dalawa. So ito ang mga kaibigan niya noong 1,905. Oo. Diyos ko. Mga kaibigan ni Joachim ang lahat mula noon. Nandito pa rin lahat ng larawang yon. Kita mo? Ang a un amigo ay parang to a friend. Oo, gets ko. Ang galing nun! Sobrang kamanga-manga yon, grabe. At malaking kaganapan ang magpakuha ng ganitong mga larawan nung panahon na yon. Tulad ng nung 1,905 tapos makakakuha ka ng ganitong larawan. Sobrang kamangha-mangha talaga. Pakiramdam ko parang tunay na kayamanan ang hawak natin ngayon. Hinahanap na naman ako isa pa. Isa pa! Pagsamahin mo lang ito sa isang kulay. Larawan. Buo pa rito ang crest at lahat. Oo, Braga, ang crest ng Braga. iba noon. Ngayon, click na lang ng click at makakakuha ka agad ng 100 larawan. Dati, nakaayos pa at pupunta pa talaga para magpa-picture. Araw talaga ng picture taking noon. Oo, kasi ngayon pwede kang kumuha ng milyong-milyong larawan. Oo. Noon, isa lang talaga. Isang maliit lang na libro. May mga sulat at iba pang bagay na malamang natanggap niya sa paglipas ng mga taon. Isang bagay na gusto kong banggitin tungkol sa ganitong sulat ay tingnan mo kung gaano kadanda ang pagkakasulat nito. Parang talagang naglaan ng oras ang mga tao para sumulat ng ganito. At ito ay mula pa noong Hulyo 1904, kaya ang sulat na hawak ko ngayon ay 120 taon ng tanda. Oh, pero may kinalaman yan sa mga magulang nila kasi sa tingin ko, kasi nakasulat dito sa Impostos U, ibig sabihin ito ay galing sa gobyerno. Sige. Parang tungkol ito sa pagbili o pagbebenta ng isang lupain o kung anuman. Oo, mukhang napakayaman nila at maraming ari-arian. Kita mo pa yung mga selyo sa ibaba na patunay na opisyal ito. Ang mga shell nito ay para sa Para sa oo, nakalagay 1,900 at 4 sa selyo oo. Ang mga shellyung iyon ay pambayad, hindi para magpadala ng liham. Sige. Magkaiba sila, oh. Dani, naguguluhan talaga ako sa nakita natin. Ang galing nun. Grabe. Kamangha-mangha talaga. Pati mga damit niya, narito pa rin. Oo, hindi talaga nagalaw ang kwartong ito. Ito ang huling kwarto ni Joachim. Malamang, itinago niya ang mga laruang iyon bilang alaala ng panahon na nag-aral siya sa preschool. At Malamang na pinahalagahan niyo ng husto. pinahalagaan niya yon ng husto, oo. Sa tingin ko, may makikita ka rito. Oh. 1,971. O, bandang petsang yun siya pumanaw. At ito ay parang polyeto para sa pista, ang kasiyahan. Sige, yan. Nangyari yan noong 1,971. At kadalasan, ang mga ganitong kasiyahan ay laging may kinalaman sa mga pare dahil laging may kaugnay na santo. Kaya para itong kasiyahan ng bayan at ng simbahan. Malamang yon na ang huling kasiyahan niyang nadaluhan. Kaya malamang, yun din ang taon ng kanyang pagpanaw. Wow.
Makikita mong gusto ko talaga ito. Parang yung litrato, nahulog mula sa sabitang yon sa itaas hanggang dito sa ibaba at nagkapira-piraso. Palatandaan talaga ng pagkabulok yon. Sa paglipas ng panahon, nangyayari talaga ang mga ganyang bagay. Ganyan talagang nangyayari sa lahat ng bagay sa mundo. Makikita mo ang mga yugto ng pagkabulok dito. Grabe. Ang ganda ng larawang yan. Grabe. Diyos ko. Kita mo, nagdala pa sila ng mga upuan at kasangkapan para ipakita ang kanilang kahalagahan. Alam mo yon, kahalagahan nila. Maharlika, oo. Pati ang telon dito, parang carpet na inilalatag para mabuo ang larawan na ito. Grabe. Maganda. Isa pang relihiyosong larawan. Gusto mo bang makita ang kabila ng kainan? Nag-uugnay. Hindi kami pwedeng dumaan dito kasi ayaw naming masira ang sapot ng gagamba. Dito mo makikita ang kabilang bahagi ng kainan. Ingat Danny, baka mapunta ka sa sapot ng gagamba. Puno pa rin ng mga kagamitang china at porselana ang kabinet. Puno sa pagitan ng mga panipi. Pagkalipas ng 50 taon, tinuturing ko pa rin puno yon. Yan ba ay parang orasan? Oo, ganun. Hindi na ngayon. Hindi natatanaw ang loob nito. Walang bintana doon. Medyo iba ito. Hindi mo ba iniisip na dating orasan ito? Sa tingin ko, mas parang lalagyanan ito. Para saan? Hindi ako sigurado. Hindi ko alam kung anong muebles ito. Hindi ito mukhang grandfather clock para sa akin. Karaniwan, may display window ito para sa muka ng orasan. Oo, tama ka. Totoo. Totoo yan. Gusto ko ang mga halamang ito, totoo sila. Nandito pa rin sila kahit maraming panahon ang lumipas. Matinik pa rin sa ibabaw. Oo, tungkol doon. Kailangan ko lang intindihin sandali. Gusto mo bang ipakita ito? Oh, gusto ko sanang ipakita. Tinitingnan ko rin itong upuan na ito. Wow. Ang ganda. Gustong-gusto ko ang pagkakagawa ng mga letra rito. At pati ang ukit sa kahoy dito sa ibaba. Yung kutsilyo doon. Gusto ko lang mag-ingat ka. Mag-ingat ka kasi may malaking sapot ng gagamba sa likod mo. Oo, alam ko. Nandito pa rin siya. Sige, dito tayo. Tara, magpatuloy pa tayo. Oo, PC. Delikado sa mga ganitong lugar. Isa pang kwarto ito. Sarado pa rin ang mga pinto kahit matagal na. Kailangan mag-ingat. Baka may kung ano sa likod. Oo, may upuan. Sige, tara. Pareho lang ang ukit niyan sa isa pa. At para sa akin, parang mukhang mangkukulam o kung ano man. Pero sa tingin ko, mas parang kabalyero. Isa itong kabalyero. May ulo siya. Oo, may suot siyang baluti. Nandito siya sa sulok. Pare-pareho ang mga upuan sa bahay na ito, kaya may ibig sabihin iyon. Maaring ito ang kwarto ni Elisa. Oo, malamang nga. Umalis siya. Sa tingin ko, mas maaga siyang umalis sa bahay at hindi talaga dito nakatira buong buhay. Siguro ito ang kwarto niya. Umupo muna ako. Gusto kong maupo sa harap ng tokador at tingnan ang mga gamit dito. Tingnan mo, may tsekera mula sa bangko. Mga tseke yon, oh. Nandito pa pangalan niya, Elisa Pinto. Kumpleto pa rin dito. Baka ito na, luma na ang larawang ito. Hindi ako sigurado kung siya ito. Pero siguro nung bata pa siya, oo. Oo, kasi si Joaquim ay may mga ganitong klase rin ng mga larawan. Oo. Maaring ganoon niya, oh. At iyon ay wow. Ang galing pa rin talaga. Napreserba. Talagang napreserba, oh. Larawan. Tingnan natin kung ano ang nasa likod. 1,924 binabati kita, sa tingin ko yun ang nakasulat. Hindi, isa itong alay. Muli, isang alay. Alay para sa isang bagay, isang seremonya ng amizade na pagkakaibigan at may kinalaman sa isang tagapagturo. Oo, 1,924. Grabe, ang tanda na niyan. At dito siya uupo tuwing umaga, titingnan ng sarili at maghahanda para sa araw. Wow, nakakabilib yan. Siyempre, maraming relihiyosong larawan kahit saan. Ano pa ang aasahan mo? Mukhang mas maayos pa ang kama na to kaysa doon sa isa ni Joaquim. Oh, pero sigural. Isang daga o kung ano man. Oo, medyo kinain na to ng mga hayop. Oo. Tingnan mo yan. Wow. Nandito pa rin ang mga damit niya, siguradong sa babae ito. Oo, kaya siguradong kwarto niya talaga ito. Siguradong kwarto ito ni Elisa. Grabe.
Diyos ko. Kurtina lang yan, gusto ko lang isara. At itong tumpok ng upuan, oo, ako lang. Oo, napansin ko rin. Grabe. Ano yon? Pare-pareho lang pala ang upuan. Pare-pareho sila. Baka may deal silang nakuha, mga 2,000 at 400 euro siguro. Oo. Oo, malamang. Ang daming kalat dito. Oo, magulo talaga ang kwartong ito. Na-stock ka. Hindi. Ayos ka. Ayos ka. Ito lang to. Magulo ang kwarto, kaya nag-isip na kami ni Danny. Bago ka pumasok, nakita ko na yung parehong litrato rito. Wow! Oo. Pareho lang talaga yung litrato. Eksaktong pareho, pero dito parang maayos na na-preserve. May sinasabi ka, pasensya na. Oo, parang may pumasok dito minsan para lang maghanap ng kung ano. Oo, siguro mga mahalagang bagay. Madalas, kapag may vandal na nakakaalam ng abandonadong gusali o may namatay, pumapasok sila at winawasak ang mga gamit para maghanap ng mahahalaga. Yun agad ang ginagawa nila. Mukhang 2 beses nila itong ginawa. Oo, halos wala nang natira rito ngayon. Sa tingin ko, parang ito ay naging kainan nung araw. Oo, hindi ko lang. Mukhang ganoon na. Pero oo, tama. Yung tinuturo mo, yun ang pinakamahalaga. Kung may pipiliin kang mahalaga, yun din ang pipiliin ko. Oo. Tama, sa tingin ko, napakahalaga talaga nito. Oo, totoo. Original ito at ipininta sa kahoy. Oo. Kaya siguradong original talaga ito. Napaka-relihiyoso nito. Hindi ko naman inaakusahan ang pare ng kahit ano, pero para talaga ito sa simbahan. Oo. Di ko sinasabing ikaw kumuha, pero ganito ang mga bagay na nakikita sa simbahan. Makikita ko ito sa simbahan, hindi sa bahay na ganito. Parang panel sa likod ng santo o iba pa. Oo. Oo, tama. Ang ganda talaga. Gusto mo bang tumingin muna dito? Oo. Dahil dito, tila may kung ano sila rito. Ito ang... Ito ang mas bagong konstruksyon dahil konkreto ito. Oo, tama. Mukhang matibay talaga dito. Baka kahoy yan, pero tiyak na bago ang mga pader. Oo, kasi hindi mo nakikita ang bato. Dito, pwede kang tumingin sa mga bukirin at mag-enjoy lang sa tanawin dito. Iyan ang sofa dito. Kaya inaakala ko na madalas umupo si Joaquim dito at tumitingin lang sa mga bagay-bagay. Ang malaking bagay na ito ay pang simbahan din. Oo. Kita mo? Oo, nakita ko na to sa maraming simbahan. Oo, tama. Talaga na namamatay ang mga halaman doon. Matagal na panahon. Dito rin, may mga walang lamang paso. Oo. Wow. Mag-ingat ka, may tinatapakan kang salamin. May bubog sa buong lugar na to. Ano tong gamit na to dito? Wala talaga akong ideya. Mukha siyang malaking tinidor. Oo, di ko talaga alam yan, kaibigan. Sa likod, may isa pang kwarto. Mukhang banyo ito na sobrang dumi. Oo. May bathtub din sa gilid na ito. Oo. Wala namang masyadong interesante. Mula sa kwartong iyon na nawasak, may maliit ding pintuan na papunta sa kusina ng bahay. At dito, makikita mo talaga ang katandaan ng lugar na ito dahil lumana ang kusina. Oo. Mga kaibigan, luma na ito. Makikita nyo sa mga kabinet, makikita nyo sa tsiminea, makikita nyo sa lahat ng bagay dito sa kwartong ito. Hindi ko na alam kung saan titingin dahil lahat mukhang luma at napabayaan. Lahat ay parang basta na lang ikinalat at itinapon. Pwede ba ako... Oo, yan talagang gusto ko ituro. Wow! Dito mo, makikitang luma na ito, inukit talaga nila. Ang bato gawing parang fountain dito. Oo, may maliit na gripo, di ba? Tama. Ayun lang, palamuti lang talaga yon. Yung party niya na palamuti lang.
Sa tingin ko dati may lababo dito, pero malamang tinanggal na nila. Dati, kinukuha lang nila ang tubig at inilalagay doon. Oo, nandito ang lababo sa side na to. Gustong gusto ko ang kabinet ko rito na may mga kahoy na patpat sa loob para paglagyan ng mga plato at iba pa. Napakaganda talaga. Tingnan mo ang mga oven tray nito. Oo. Oo, tinatawag namin yan na P-PEDEX. Hindi ko alam ang salitang Ingles. Ako rin. Ako rin hindi. Tingnan mo yung kabinet. Wow. Wow, malamang pinintahang kamay. Malaki ang posibilidad. Puno pa rin ng mga plato. At dito naman, sa bahaging ito, narito ang oven kung saan sila dati nagluluto. Makikita mo na may plastic na nakapatong sa ibabaw, kaya malamang matagal na nilang hindi nagagamit ito. Ito, nandyan pa rin ang mga lumang abo. Portuguese ba ito? Oh, Guimarães. Nakikita ba natin ang mga iyon? Oo, madalas natin silang makita. Pasensya na, nagkamali ako. Pati ang mga bota. Nandito pa rin nakatayo ang mga bota ni Joaquim. Ha? Ayon ang kampana ng simbahan. Talaga? Oo, hindi ako nagbibiro. Hindi, yun ang base, ang ibabaw. Oo, yun ang taas ng kampana. Ang itaas na bahagi ng kampana. Oo, tama ka. Nandito pa rin ito. Wow. Isasabit ito dito, tapos aakyat bababa para patunugin ang kampana. Ang daming alikabok dito. Kailangan mong mag-ingat. Tingnan mo lahat ng mga estante dito. Pero sa tingin ko hindi mo pa napapansin, pero may hagdanan din dito na pababa at yon ay papunta sa silo ng lugar na ito. Tingnan natin kung ano ang makikita sa baba dahil may malaking bahagi pa sa ilalim ng bahay na di pa naipapakita. Ayos ang hagdanan na ito. At ito magdadala sa atin sa silong ng bahay. Makikita mo rin dito ang pagkakagawa ng mismong gusali. Oo, ang mga troso ng kahoy ang ginamit nila. Oo. Napakatibay. Ramdam mong matibay pero parang gawang kamay talaga. Oo. Tama, eksakto. Parang isang bagay na ginawa talaga ng isang tao. Kita mo yan? Lahat ng butas ng anay sa paglipas ng mga taon. Oo, babagsak din yan balang araw, pero matagal na siya nakatayo, 50 taon na. Sa sulok ng kwartong ito, meron din tayong napakalaking bakal na kaha na madalas nating makita sa mga napaka-chic na gusali, masasabi ko. Oo. Dito, nilagyan nila ito ng bato. Punong-puno ito ng bato. Tingnan mo ang mekanismo na kadalasang hindi mo nakikita. Gusto ko lang sabihin, napakagandang makita ito. Oo. Ang kumpletong mekanismo ng vault na ito. Kung gusto mo makita ang Mega Vault, panuorin ang video namin tungkol sa Chicago Bank. Maraming vault ang nakita natin doon at tsak na ayaw mong palampasin ang video na ito. Oo, grabe talaga sila. May mga natira pang buong bote ng alak dito. Sabi nila, habang tumatagal ang alak, mas sumasarap at mas nagmamahal. Kaya siguro, iuwi na natin to. Hindi lahat ng alak, yung ibang alak lang. Hindi Yung ibang alak lang talaga. Kailangan talagang ginawa siya para doon, di ba? Oo. karaniwan, hindi tumatagal ang mga puting alak. Isang mesa sa basement, Danny. Ipaliwanag mo nga sa akin kung bakit. Bakit ka magkakaroon ng mesa dito sa baba? Mesa ito para sa kahit anong kailangan mo. Para sa akin, parang dining table siya na may ballpen sa ibabaw, kaya hindi ito lugar para kumain. Halimbawa, kung magre-refill ka ng bote ng alak, kailangan mo ng mesa. Oo, totoo. Mas marami pang cabinet dito at dinadala tayo nito sa parang isang kwarto. Sa palagay ko, nagkaroon din sila ng maliit na produksyon ng alak noon. Oo. Kitang-kita mong pisaan ng ubas ito. Sa tingin ko, ito ay para sa ayoko na lang. Hindi ko alam. Minsan ginagamit nila ito para sa olive oil, minsan ginagamit nila ito para sa alak. Mag-ingat ka, baka mahulog ito. Matanggal sa bisagra. Wow, napakakinis pa rin ito. Hindi ko alam gamitin ang makina na ito, pero gusto ko pa rin paglaruan ito. Ito ba ang mga tangke ng imbakan? Oo, kaya itong mga bagay na ito dito, sa gilid nila, may parang mekanismo na pwede mong paandarin sa gilid na yon. Ito, nakikita ko, Kung iikot mo ito, Halika, tingnan ang kamera. ilalagay mo ang mga ubas sa loob At may mga gear sila dito sa loob. at dudurugin ang mga ubas. Oo. Sa halip na durugin gamit ang iyong mga paa,
Ganyan na lang ang gagawin mo. Asti. At dalawa ang meron sila noon. Oh, may bersyong the kuryente din sila nito. Malinaw na inilagay lang yan pagkatapos. Oo, tiyak na inilagay lang yon. Sige, napaka-interesante ng basement na ito. Talagang ipinapakita rin ito sa atin ang higit pa tungkol sa bahay nung panahon na yon. Mga panahong may mga bariles ng alak dito sa ibaba. Mga ganong bagay. Kawili-wili. May etik din dito sa itaas, may hagdang paakyat. Delikado, mag-ingat ka, kaibigan. Nakikita ko na nagsisimula ng gumuho ang gusali dito. Nagsisimula ng magbitak. Oo, kita mo talaga ang pader. Natatanggal na ang palitada. Oo. Nararamdaman ko. Nakita mo na ba ang skylight sa itaas, Danny? Susubukan ko rin itong kunan gamit ang drone. Ito yung maliit na parte sa taas, di ba? Oo, nakita ko na ito sa labas. Oo, parang maliit na door. Oo, tama. Parang isang tore na gawa sa salamin na nakausli mula sa gusali. Maraming mga skylight ang mga bahay sa Portugal. Gustong-gusto ko sila. Mas maraming natural na liwanag ang pumapasok. Mas maganda. Marami pa silang ganitong upuan. Ha? Ang dami nilang upuan, di ko gets bakit. Lalo na't umalis naman si Joachim mag-isa. Baka may mga bisita siya paminsan-minsan. Malamang. Gusto ko itong maliit na attic na ito. Sa tingin ko, dati, dito natutulog ang mas maraming bata noon. Makikita mo ang isang bed frame dito. Makikita mo pa ang ilan pang mga kwarto. Wala namang masyadong espesyal sa tingin ko. Ang ganda. Mag-ingat ka, Danny. Bababa muna tayo at saka... Nagustuhan ko talagang paglibot dito. Gustong-gusto ko ang kwento ni na Joachim, Elisa at Pamilya Pinto. Danny, ano masasabi mo sa lugar na to? Iba ito para sa akin. Hindi pa ako nakakakita ng bahay ng pare. Hindi. Lalo pa, itong enggrande. Hindi. At makita kung paano lumipas ang mga taon at nandito pa rin ang mga bagay na ito. Nakakabaliw talaga. Para sa akin, nakakagulat na bumabalik tayo sa 50 taon ng kasaysayan. Siguro yan din ang ibig mong sabihin. Tama. Tama, nakakabaliw talaga. Masaya akong nga idokumento natin ito bago mawala at mananatili ito sa internet magpakailanman. Salamat sa inyong panonood at pagiging bahagi nito. Mag-subscribe sa channel, i-like ang video at mag-comment. May link din sa description ng page na tinitingnan ninyo. Doon, maaari ninyong suportahan ng channel at siguraduhin din ninyong i-check ang munting Portuguese sa likod ng kamera. Salamat! Nasa description ang kanyang link at sa lahat ng yan, lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. At magkikita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang kamanghamanghang episode. Huwag kang madapa, mahal ko kayong lahat. Paalam.